Matapos ang halos isang dekadang aktibong serbisyo, muling nagbalik sa kanyang pinagmulan ang BRP Tarlac LD-601, isang Tarlac-class landing platform dock ng hukbong dagat ng Pilipinas sa shipyard ng PT PAL Indonesia sa Surabaya. Formal na idineklarang layunin ng pagbisita ay para sa Maintenance, Repair at Overhaul MRO, isang kinakailangang proseso upang mapahaba ang buhay operasyonal ng barko at mapanatili itong handa sa anumang misyon. Gayunman, mainit ang usapan sa Defense Circle sa Timog Silangang Asya tungkol sa posibilidad na ang MRO na ito ay hindi basta-basta simpleng pagkukumpuni. Ayon sa ilang hindi kumpirmado ngunit paulit-ulit na lumalabas na ulat, posibleng sumasailalim ang BRP Tarlac sa isang malaking upgrade sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili, lalo na sa usap-usapang paglalagay ng Italian-made Otto Melara o Otto Breda 40 L-70 Dardo twin gun system na makapagbabago ng husto sa combat profile ng barko. Mahalaga na ang pagbabalik ng BRP Tarlac sa PT PAL ay isang simbolikong hakbang. Inilunsad noong 2016, ito ang kauna-unahang barko sa kanyang klase at bunga ng kooperasyong militar sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Bilang pangunahing sasakyang amphibious ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang BRP Tarlac ay aktibong lumahok sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, mga bilateral na ehersisyo at diplomasyang pandagat. Hindi lang ito teknikal na pagbisita para sa MRO, isa rin itong emosyonal na pagbabalik, ani ng isang opisyal mula PT PAL na tumangging magpakilala. Pero huwag kayong palilin lang, may mga inaayos sa likod ng mga tabing. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang posibilidad ay ang integrasyon ng Dardo Close-in Weapon System, CIWS, isang twin-barreled 40mm na naval gun para sa short-range air defense. Epektibo ito laban sa anti-ship missiles, mga eroplanong pandigma at maging sa maliliit na surface threats. Pinapatakbo ito ng radar at electro-optical tracking systems at may kakayahang magpakawala ng matinding putok na may mataas na presisyon. Kapag nailagay ang ganitong sistema sa BRP Tarlac, matutugunan nito ang isang kritikal na kakulangan sa layered defense ng barko. Sa kasalukuyan, ang mga Tarlac-class LPDs ay may limitadong armamento, karaniwang gumagamit lamang ng manually operated na 25mm at 850 caliber machine guns na sapat para sa mga low-threat na gawain ngunit kapos laban sa modernong missile threats. Matagal nang tinutukoy ng mga analis na ang laki ng barko at ang limitado nitong armas ay nagpapalantad dito sa panganib, lalo na sa mga lugar tulad ng South China Sea. Ang pagdagdag ng Dardo ay hindi lamang makapagpapataas ng survivability, kundi magsisilbing mensahe na seryoso na ang Philippine Navy sa modernisasyon ng kanilang kakayahang pangdepensa. Mahusay rin ang timing ng balitang ito. Patuloy na tumataas ang defense spending ng Pilipinas habang pinapalalim ang ugnayan sa mga bansang gaya ng Estados Unidos at Japan sa gitna ng komplikadong relasyon sa ibang rehiyonal na kapangyarihan. Kasama sa mga inisyatiba ang pagbili ng advanced radar systems, fast attack interdiction crafts at multi-role fighter jets. Kaya't ang pag-upgrade ng isang pangunahing barko gaya ng BRP Tarlac ay lohikal na hakbang. Matalino itong galaw, ayon kay Dr. Carlo Lacsamana, isang defense analyst mula Maynila. Kung ipadadala mo ang pinakamalalaking barko mo sa mga sensitibong karagatan, gusto mong meron silang sapat na depensa. Ang Dardo ay tamang-tama at madali ring i-integrate sa logistics ng ating mga kaalyado. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Philippine Navy o PT PAL ukol sa anumang upgrade sa armas ng BRP Tarlac. Subalit, kapansin-pansin ang pagiging mailap ng mga opisyal
sa pagbibigay ng tiyak na impormasyon na lalo pang nagpapalakas sa mga hinala. May isang senior naval source na nagsabi, sa kondisyon ng pagiging off the record, na may mga sorpresa tayong aasahan pagbalik ng barko sa Maynila. Kapansin-pansin din na lumalawak ang kakayahan ng PTPAL sa integrasyon ng mga armas, kabilang na ang proyekto para sa mga missile system ng Indonesian Navy corvettes at mga negosasyon sa mga dayuhang supplier para sa modular combat system upgrade. Kaya't hindi na malayo na ang parehong shipyard na gumawa ng BRP Tarlac ay ngayon ay may kapasidad na ring pahusayin ito. Kung mapatunayang totoo ang mga balita, ang pagbabalik ng BRP Tarlac sa dagat ay hindi lang pagtatapos ng isang MRO cycle, ito rin ay magiging simbolo ng susunod na yugto ng modernisasyon ng Philippine Navy, lalo na sa aspeto ng amphibious at expeditionary warfare. Bukod pa rito, maaari itong magdulot ng impluensya sa mga kalapit na bansa sa rehiyon na may kahalintulad na barkong LPD na maaaring magsimulang mag-retrofit ng mas mabibigat na armas sa kanilang mga support vessels. Sa panahong laganap ang gray zone tactics, maritime militias at patuloy na pagdami ng mga posibleng sigalot, hindi na sapat na maging walang armas ang mga barkong panglohistika. Habang nananatiling lihim ang mga detalye, ang lahat ng mata ay nakaabang sa muling pagbabalik ng BRP Tarlac sa mga karagatan ng Pilipinas. Maraming magmamasid kung may makikita bang bagong sistema sa ibabaw ng kanyang deck, lalo na ang isang makinis na twin-barreled 40mm turret sa gitna o hulihan ng barko. Hanggang sa panahong iyon, nananatiling bukas ang tanong, papalitan na ba ng Philippine Navy ang isa sa kanilang mga barkong lohistikal at gawing isang lumulutang na kuta?